Ang tanong ng marami, may nakulong na bang kurakot umanong kontraktor at politiko? Ano pong hinihintay nyo? Pasko? Naku, hindi lang pala sa pampublikong mga proyekto nauuso ang kalokohan. Sa Cavite, patong-patong ang reklamo laban sa isang contractor na panay raw hingi ng down payment sa mga kliyente pagkatapos ay i-ghost na raw niya ang mga ito. At ang mga dream home na ipinatayo sa arkitektong nagpakilalang may-ari ng kumpanya, biglang naging bangungot ng iwanan na lang daw ang mga ito na nakatiwangwang. Sa darating na Pasko, bagong takanan sana ang inaasahan ni Sheena, hindi niya tunay na pangalan para sa kanyang pamilya. Matapos ang 2 taon na pagtatrabaho sa Australia bilang nutritionist at chef, sa wakas, may papagawa na rin daw niya ang luma nilang bahay na matagal niyang pinag-ipunan. Pinagtrabahuan din naman namin to. At saka, hindi lang pera ko, syempre pera din ng mga anak ko to. At least by 2025 ay magpapasko na kami sa bahay namin. Taong 2023 nang i-refer ng isang kaibigan ang 28 taong gulang na architect na si Christian Agripa kay Sheena. May-ari daw si Arky ng isang architectural and construction firm sa Silang Cavite na Corinthian Construction Services. So nakita ko yung project ni architect sa kanya, at tamang-tama tumitingin ako ng gagawa ng bahay namin. Binisita ni architect ang bahay ni Sheena na nais na niyang iparenovate at ipaayos. Nang makita ang property, binigyan daw si Sheena ng inisyal na mga plano at ang kabuoang presyo para sa pagpapaayos sa bahay, 3 million pesos. Para mapabilis ang trabaho niya, binigyan ko siya ng 1.5 million. Halos kalahati na yung nabigay ko for my initial down payment sa kanya. March 2024, sinimulan ng ayusin ng grupo ni Architect Christian ang bahay ni Sheena. Pero si Arky, hindi raw mabilang ang mga kondisyon. Ang bahay namin sa lukuyan noon ay walang kuryente. Naging kasunduan namin ni architect, kukuha kami ng generator para may supply ng kuryente. Pinagbibigyan ko pa rin siya kahit walang trabaho. Marami siyang nirereklamo dahil kesyo mainit daw doon, di daw makakonsentrate yung mga tao dahil generator lang ang gamit. Sa mga susunod na buwan, nakahalata na raw si Sheena na pabawas ng pabawas ang mga pumapasok na construction workers. At ang napagkasunduan nilang 7 buwan na renovation period, umabot na lang 8 buwan! Ako mismo yung tumatawag sa kanya na para bisitahin mo naman yung site kasi parang wala namang nagtatrabaho tuwing pumapasyal ako. Pero sa halip na paliwanag, ang binigay raw ni Arky, panibagong billing statement. Nagbibill ka sa akin pero wala nagtatrabaho doon sa site. But despite December 3, binigyan ko pa siya another 600,000 para daw maituloy niya yung project. Kasi ang inaalala ko ay masisira yung pundasyon ng bahay ko dahil tubig, ulan, init, at saka nilulumot na yung buong bahay. Sabi ko, lagyan mo naman ng bubong yung bahay ko. Nang humirit ang arkitekto ng mahigit 200,000 pesos para mapabubungan na raw ang bahay, dito na raw humingi si Sheena ng second opinion. Pina-assess ko yung bahay namin, yung ginawa niya, yung project, ay ang lumalabas, 40% pa lang. Wala pa sa 40% papasok yung completion ng bahay niya. Parang mauubos na yung budget, hindi pa niya inumpisan. Dahil ghosted na raw si Sheena ng taong pinagkatiwalaan niyang gagawa ng kanyang dream house, kinausap na niya ang project manager ni architect. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga nangyari sa inyo? Personal niyo bang away ito? Dinadamay niyo lang ba ako? O ano? Sabi niya, hindi ma'am, ano to, talagang nung nag-meeting tayo na sinabi mo, binigyan mo siya ng compromise agreement, pinagtawanan ka na nun dahil sabi niya, akala mo babalikan pa kita. Nalaman din niya sa project manager na hindi raw ito ang unang proyektong iniwan ni Christian na nakatenga. Gasgas na po yan, architect! Nawalan ako ng lakas nung nalaman ko na marami pala siya, hindi lang ako ang niloko niya. Hindi ako nakakatulog kasi nakakaya dahil yung bahay na yun, doon lumaki yung mga anak ko eh. Doon na sila lumaki, pinanganak. At ancestral yun eh. Marami nang alaala doon. Tsaka lahat kami nangangarap na yung bahay na yun, magsasama-sama kami tuwing Pasko. Sa pakikipag-usap ng resibo sa iba pang nabiktima umano ng arkitekto,
Binisita namin ang iba pa niyang mga proyekto. Sa Indang Cavite, isang buwan nang nakatiwangwang ang isang bahay. Pero ang lote, tinubuan na ng mga damo, kinalawang na ang mga bakal at nilumot na ang mga pader. Sa GMA Cavite naman, nakausap namin si Edna na dati ring kliyente ni Architect. Ang kabuang halaga ng pagpapagawa ng kanyang bahay ay mahigit 2 milyong piso. Natapos naman daw ang bahay pero ang mga materyales substandard daw. Yung pintura, yung tiles, may mga bitak-bitak, ayaw niya nang palitan yun. Ang kisame sa bahay ni Edna halos bumigay na sa tuwing malakas ang buhos ng ulan. Wow! RK Waterfalls! Kasama po ba iyan sa plano? Wala talaga siyang explanation o kaya babalikan niya, walang ganun eh. Talagang pinagmamatigasan niya, magdemanda na lang daw ako. Your wishes, your client's command. November 20 nitong taon, lumapit na sina Sheena at iba pang complainant sa CIDG Kamanava para formal na magsampa ng reklamo. Colonel Poblete, papaano po inilapit sa inyo ang reklamo na ito, sir? The complainants who proceeded to this office, we have listed 4. But accordingly, there would be another 3 or 4 personalities tomorrow who will appear. Ayon sa mga otoridad, legit at lisensyado si Architect. Pero nang hanapin ng resibo ang kanyang kumpanya na Corinthian Construction Services sa portal ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB, kumpirmadong hindi rehistrado at walang lisensya ang construction firm ni Arky. Ang Corinthian Construction Services ang kumpanyang nasa kontrata na pirmado ng kliyente at ng principal architect at nagpakilalang may-ari na si Christian Agripa ayon sa Republic Act 11711 o Contractors License Law. Lisensyado dapat ng PICAB ang construction firm at contractor bago tumanggap ng anumang proyekto. We have checked his PRC license at indeed he was registered. And other informations that we get, marami talaga siyang mga tinanggap na mga projects in most especially in Cavite area. In-scam niya yung mga yung mga clients niya. November 25, 2025, kasama ang resibo, ikinasana ng CIDG Kamanava ang isang entrapment operation. Ibibigay na ni Sheena ang karagdagang 200,000 pesos na sinisingil ni Architect para sa bubong ng kanyang bahay. Sinasayang yung niya. Nang magkita sa isang restaurant, mukhang nagpapaliwanag muna ng county si Arky. At nang iabot na ni Sheena ang marked money, hudyat para arestuhin na siya ng mga otoridad. Mga CIDG kami, pulis ha. Opo, pero sir, Wait. grabe naman itong ginagawa niyo sa amin. May warrant of arrest po ba kayo? Arky, ang tawag po rito, entrapment operation. Timbok na po kayo! May karapatan ka manahimik o magsawalang kibo. Ano mo yung sasabihin ay maaaring maging pabor o labas sa'yo sa unong hukuman. Naintindihan mo karapatan mo? Yes. Pinapunta niya kami for continuation. Tapos biglang ganito. Dahil nabalita ang huhulihin na ang inireklamo, ang 3 pang ghosted clients ni Arky nag-ala welcoming committee na sa presinto. Ayan na, nadali ng Timawa. Nakakarap si Christian Agripa sa kasong paglabag sa Article 315 ng Revised Penal Code o Estafa. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng 14 hanggang 17 taon. Yung nagpapakilalang arkitekto, personal po tayo nagtungo dito sa opisina ng CIDG para humako na siya ng panig. Siya ho ay kasalukuyang nakadetain dito ho sa kanilang facility. Architect, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Baka pwede ho kayong mahinga ng panig dito sa akusasyon laban sa inyo? Hindi naman po yun, sir, confirm po. Paano mo nasabing hindi confirm? Hindi naman po yun, na... Tinatakbuhan mo rin yung mga kliyente mo. Kukunin mo yung down payment tapos mawawala ka na. Ano bang klaseng arkitekto meron ka? Ha? Arkitekto, pong huling pagkakataon, pwede ho ba kayong magbigay ng komento dito sa akusasyon laban sa inyo? Nitong Webes, nakapagpiyansa si Architect Agripa pero patuloy pa rin gugulong ang kaso laban sa kanya. Sa ngayon, hindi man natupad ang inaasam na bagong bahay ni Sheena, bitbit niya ang pag-asang mapanagot ang nanamantala umano sa kanyang pangarap.